morning mga kanalids. Mayroon akong nabili na motor na Mio i125. So ngayon nabili ko, pero mayroong diferensya. Isalain yung kanyang ligid sa likod na ligid, isalain. So ialain natin ngayon. Subaybay lang kayo kung paano ko ialain yung kanyang makina, yung chassis at saka makina, kasi nandoon sa makina at saka chassis yung diferensya. Motor na binili ko. So kung makikita nyo, ito yung ligid, ito yung kapaludo nya. So yung ligid nandito, dapat alak-alain yan. Yun o, yun o, nag-isalain. Ito yung ligid niya, yung kapaludo niya. Ito. So isalain. So tinanggalan ko na ng mga cover. Ito yung mga cover niya. So gagawin natin para malain dito. Tinanggal ko yung axle niya. So dito tayo mag-adjust. Ngayon ialain muna natin ito. Ito yung axle, binunod ko ng kalahati. So ialain na natin. Kulang pa. Nalain na. Okay, ayun guys, nalain na yung mags niya. Nalain na. Yan. Nalain na yung, pantay na yung ligid at saka yung kanyang kapaludo. So galing ko na disgrasya, kaya nadisalain. So ang gagawin natin is nilakihan ko lang yung butas niya. So mayroon akong gamit na pang tawag ko, yung parang pang ring para lumaki yung butas na ito guys. Medyo kulang pa, tignan pa natin yung sa kabilang side. Medyo maingay. Medyo maingay tayo guys, kasi din dito tayo sa tabi ng daan ng highway.
Hindi na natin ipasok yung axle niya. Ganda yung martilyo. Guys, pasok na natin yung okay. Nagsabaw na to dyan. Okay mga kanalits, ito na yung binurtingan natin gamit yung boring tools. Ito, maliliit lang pero kuhanin nyo dyan, tungsten banat tagay boring tools ni para lumaki yung butas. Tapos na. So kanina dito hanggang dito yung butas. Ngayon kinuha nyo yung dito na sa banda na side para yung bolt mag ano naman tayo ng black bar. Lagyan na natin ng ano kasi ang yung itong yung axle kailangan ipapunta dito. So putulin dito ano na naman natin, lagay na tayo ng pang dagdag bar para maabot yung naputol guys, kasi mayroon nagtatanong. So mas malaking trabaho kung katingin natin dito at i-adjust dito. So magdagdag naman tayo dito pang sumpay. So mas maganda yung sa kabila dito, magbutas na lang tayo. So diretsuhan na lang. Mas maganda pa, hindi ano diretso, hindi taas yung oras mo sa pag-repair. Hirapan tayo sa Tagalog guys. Sanay kasi ako sa Bisaya, kasi taga Bisaya tayo, taga Mindanao. Pasensya na kayo. So mag-cut na tayo ng flat bar.
natin bago tayo magsagawa ng welding, i-disconnect natin yung kanyang parang computer box kung sa sasakyan pa. Ito. Kasi digital to, baka masira. Kailangan i-disconnect bago mag-welding. Saka yung regulator. Ito yung regulator niya. Yan, disconnect na guys. Saka yung battery niya. Tanggalin natin yung battery. Minsan pumutok yung battery pag mag-welding tayo. Naka-experience na ako, pumutok yung battery, hindi ko na tinanggal. Kaya tanggalin natin, i-disconnect natin yung positive niya, pati yung negative tanggalin natin. Ayan, tanggal na. Ito yung ginagawa kong stopper. Dito natin ilagay. Okay mga kanalids, na-welding na natin yung stopper. Ito na lang i-grind para malinis. Tapos na mga kanalids, pasok na natin yung axle. Pasensya na mga kanalids, wala tayong kameraman, kaya mahirap magtrabaho, walang magbibideo. Ako pa yung magbibideo, ako pa yung magkamera, magtrabaho, kaya mahirap. So, tapos na nalagyan natin ng stopper. So na, lain na. So, ngayon lagay natin yung kanyang nut. Saan ba yung nut? Wala yung nut.
Okay mga kanalit, tapos na yung i-align natin na Mio i125. So ito yung napalodo niya, rear fender at saka yung ligid nasintro na. So ayos na. So ang ginawa natin ay ulitin ko, mag-explain. Itong bolt kanina nandito yan, dito sa side. Nakita nyo kanina yung butas niya ginawa ko ng nilakihan ko at saka binurtingan. So ngayon nandito na, kanina dito. So anong nagawa natin, yung axle nya na-adjust hanggang dito, kaya na-align yung ligid, na-align na yung makina. Kasi kung dito tayo gawa ng tanggalin natin dito, ikat natin dito hanggang dito, so malaking trabaho, matagal tayo matapos. So hanggang dito, pati mayroon pang brace sa likuran, mahirap tanggalin. So malaking trabaho, matagal. So pinakamabilis yung butas nya, i-adjust lang hanggang dito, kaya yung gulong nya na-align na. So sana yung iba, para sa mabilisan na trabaho, makatulong ako sa inyo sa pag-share ko ng paano mag-align ng Mio. Kasi ibang Mio at saka yung ibang motor, yung Wave XRM, iba mag-align. Kasi yung sa Mio ay ito lang yung isang bolt lang ang naghawak ng makina. Isang tornilyo lang, pag maputol ito, goodbye, sira. So pasensya na guys sa video ko kasi wala tayong cameraman at saka yung Tagalog ko nagkakataglang pa, nagkabunol-bunol na kasi hindi tayo sanay sa Tagalog. So sana katulong ako sa inyo kahit konti. Yung mayroon pang mga ibang mekaniko na hindi pa naka-experience, so subscribe na lang kayo sa akin para mayroon kayong matutunan na diskarte paano mag-repair. So lahat ng mga nag-subscribe ko, salamat. Sa hindi pa nag-subscribe, subscribe na. Pindutin nyo na lang yung button bell para updated kayo sa mga bagong video ko. So sa susunod, abangan nyo na lang yung bagong vlog ko. Sige, salamat sa lahat. Thank you very much. Knowledge Adventure TV. Okay, shout out pala sa lahat ng shout out sa mga mga kapitbahay ko sa Sabang, sa lahat ng taga Surigao City, shout out sa Kapalayan, sa Siargao, sa lahat ng mga mga kamag-anak ko around the world. Sa ibang bansa, sa Australia, basta marami akong kamag-anak na nandun sa ibang bansa. So kumusta na lang kayo guys, ingat kayo dyan. Yung sa Maynila, marami akong kamag-anak sa Maynila, pero hindi ko na banggitin yung pangalan kasi mayroon magkampo kung hindi lahat pag banggit. So salamat sa ulitin, subscribe na lang kayo. Hanggang sa susunod na vlog ko, sana suportahan nyo para makatulong din tayo sa nangangailangan.